8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Hey guys, ngayon umaga tayo aalis. Ang oras nga pala ay 3:14 AM. Maaga tayo aalis ngayon kasi na-delay tayo kahapon. Bihis na ako, nakaligo na rin. So, sana maabutin natin yung pagbukas ng Ford. Papainitin na natin yung makina. Okay. So, yan pa yung ito-travel natin. 853 kilometers pa. So, paalis na naman tayo. On the road again. On the road again. Okay. Medyo tahimik pa yung kalsada ngayon. So, tatabi muna tayo dahil may 7-Eleven dyan sa tabi. So, bibili muna tayo ng kape, tapos konting makakain para tuloy-tuloy na tayo. 7-Eleven. Gahanap tayo ng pwede nating makain konti. Yan yung van! Medyo maputik lang yung dinadaanan natin. Madumi to sa loob. My gosh. To 36.9. Pagkasulit tayo. Alis pa man. Grabe na yung putik. May araw na. Ampayon. Nandito tayo sa Ampayon.
Okay. So guys, malapit na tayo sa Surigao. CR break muna. Grabe yung putik ko. Ay, ito yung problema pag nagbabiyahe. Putik. Yan. Okay pa naman. So, time check tayo. It's 7:08 AM. 726 kilometers pauwi sa bahay. Ito yung pinaka-komportableng sasakyan na nasakyan namin. No? Sa lubak, ayos siya. Hindi masakit sa puwet. Tapos, hindi pa ako nangangalay. Kahit mahaba na yung biyahe. Kaya, sulit yung ating nakuhang minivan.
Kamusta? Ayos na, pwede na daw tayong pumasok. Okay. Tapos magtatanong na lang tayo sa guard para sa environmental fee, tas close. Nakabili na tayo ng ticket. Si Mrs. sumama dun sa guard kasi pumunta siya sa mga offices na kailangan namin puntahan upang mabigyan kami ng clearance makasakay ng barko, no. Tinatabi muna ako dito sa gilid para hintayin si Mrs. Update ko kayo guys pagpapasok na tayo. Alas 12 daw. So, ang oras pa lang ay 8:57. 3 hours pa tayo maghihintay. So, nakita ko na si Mrs. nandyan sa likod. Kinakausap niya yung guard, tinatanong niya kung saan pupunta. Tinuturo ng guard kung anong gagawin. Hindi mo bubukas. At measure the up. Ba dumaan na kita ng auto? Yeah. So, gahanap muna tayo ng parking. Ito. Add measure. Tapos, PPA. Yung pamasahe. Tapos baka may bayad pa sa admission, may bayad ng environmental fee, and may payment pa ng terminal fee. Buti na lang hindi masyadong busy. Kailangan ID ko? Oh, kailangan palang ID. So, ayan. Dalhin natin yung dalawa para sigurado. Let's go. So, dun pa lang sa labas, nandun yung bibilihan ng ticket. Yung environmental fee, nandun na rin sa labas. Tapos Coast Guard, nandun na rin. Okay. Admission, saka yan. PPA.
So guys, nakapila tayo ngayon papasok sa Roro, no? Parang pinapauna muna nila yung mga truck, nasunod na kaming mga private vehicles. Hindi ko kasama si Mrs. ngayon dahil iba yung entrance nila. Doon sila pumasok sa main building. Cellphone lang, okay lang. Kami naman dito sa tabi. So, iba yung entrance ng pasahero, tapos syempre yung driver at sasakyan, iba rin yung entrance. Tingnan natin kung ano ang sistema dito, kung paano to. Medyo kinakabahan ako kasi first time kong mag-drive papuntang papasok ng isang barko, no? First time kong mag-drive Mindanao, first time kong drive papuntang Visayas, first time kong mag-aeroplano. Maraming first time dito sa trip na to, no? Kaya nakakatuwa. Napasunod na tayo. Diretso po. Paatras. So paatras tayong papasok. Sige po. Kanan. Kanan lang. Diretso. Okay, okay. Kanan pa. Diretso.
kaliwa. Saan ako? Diretso lang, diretso lang. Kaliwa. So guys, biyahe na yung barko. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Yun yung port. Nandito na tayo sa Visayas. Yes, sir. Okay. So ang oras ngayon ay 5:53. Kung makikita nyo sa video, pumipila na kami upang makababa sa Roro. Isa-isa kaming bumababa ngayon. So, namamonitor ko siya dito. Ayan. Yan yung video na nakikita nyo ngayon. Meron pa tayong isang oras na biyahe papunta dun sa tutulugan natin ngayon. So, diretso lang yan. Tapos bukas, Visayas Rad tayo hanggang makarating tayo ng Luzon.
So guys, palabas na tayo sa gate. Enjoy natin kasi bakasyon to eh. Bakasyon. Bakasyon, ito na yung bakasyon. Bakasyon pero nasa road. Oh, nasa road lang. Ito na yung bakasyon. Wala kaming napupuntahan na ano. Walang ibang Na attraction. tourist attraction. So, yun guys. 17 minutes away na tayo dun sa aming tutuluyan. Naghanap ako ng resort na medyo mura. And may makakain na kami. Or may makakainan na kami. Kasi wala pa tayong dinner. Wala pa tayong dinner. Hindi Yung, pwedeng matulog na ito, ang driver. yung lunch namin, ano lang, very light lunch. So, update namin kayo guys kung nakapunta na tayo dun sa hotel na i-stayan natin. Hotel na naman. Sa resort. Sa resort na i-stayan natin. Kasi yun lang yung pinakamalapit dito kasi seaside to. So, update namin kayo kapag nandun na kami sa resort na pagsistayan namin. Focus muna tayo sa pag-drive kasi medyo madilim. Tapos, yan na nga, maraming tao pa rin kasi mag-aalas 7 pa lang. So, gising pa yung mga tao. Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak. Kasha? Kasha? Oo, malayo. Wait. Sige, sige. Sige, barely. Baba ka, check mo. Digdi lang, oh. Labas niyo pa kaya, pwede dahil kami sa ulo, then balik ko pa, ganun. Ah, okay po. Pag, pag nahirapan kayo pagdapat yan. Opo.
Ooh. So, yan. This is our home for the night. Our home for the night. Ito po ma'am, dalawang higaan to. Okay. Pang dalawahan, pang isang Apo. to. Okay po. So guys, ito yung tutulugan natin ngayon. Kung makikita nyo, or di ko sure kung nakikita nyo kasi madilim, nandun yung van sa unahan. So nag-offroad tayo. Sand. Sand yan, sand. Kaya kaya naman. 4x4 kasi yung minivan natin. All-wheel drive pala. All-wheel drive turbo yung ating unit. So yan, sand. Lapit tayo sa dagat. Maririnig nyo yung dagat, no? May mga crab. May mga crab. Yun, dagat. Dagat. So guys, ito yung i-stayan natin ngayon. So nandito tayo sa taas. Galing tayo dyan kanina sa baba. So bed lang siya. Bed at double bed. Nasa electric fan. Late na umalis yung Roro sa port. So late na rin nakarating dito. So malayo pa yung mga susunod na bayan para makahanap tayo ng matutulugan. So dito na kami nag-stay para hindi tayo mag-drive ng madilim kasi yung ibang kalsada nagsisingle lane lang, walang ilaw. Tapos marami yung construction, hindi ko kabisado yung daan. So para to play it safe, mag-stay na tayo dito. Tapos agahan na lang natin bukas. Merong parang terrace, kapihan or ano. Maganda dyan tumambay kapag may araw na. Sabi daw sa na-search namin, maulan daw bukas. So guys, nagpe-prepare kami kanina. Naghihilamos na kami para refreshed matulog. Biglang lumakas yung hangin. Tapos umuulan na. Yun pala kasi may bagyo. Ayan. Ayan siya. So nanood kami ng live news. So masama talaga yung panahon bukas. So hindi tayo makaka-swimming, sayang. Hindi naman talaga namin plano mag-swimming. Sayang, pero sana safe tayo bukas. Kasi mahaba pa yung biyahe. Malayo pa tayo sa Luzon. Ito yung problema pag malayo ka sa bahay. Mga ganitong masamang panahon. Hindi ko alam kung naririnig nyo pero sobrang lakas na ng hangin. Naririnig nyo yan yung bubong. Sobrang lakas ng hangin. So guys, hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi sobrang lakas na ng ulan. Dumating na yung ulan. Sana hindi mawala ng kuryente kasi kailangan natin mag-charge ng mga gamit. Pwede naman tayo mag-charge sa sasakyan. Grabe, sobrang lakas ng hangin.